Pauwi na sa probinsya ang yaya ng asawa ko. Pero bago siya umalis, bigla niya akong nilapitan. Pero ang tanging iniwan niya ay isang babala. Madam, 20 taon na akong naninilbihan sa pamilya Shen. At alam kong wala akong karapatang makialam. Pero dahil alam kong mabuti kayong tao, gusto ko lang kayong balaan bago ako umalis. Hindi kayo dapat pumasok sa silid-aklatan ng yaong master. Ano nga ba ang tinatago ng asawa ko sa silid-aklatan niya? Lingi, huwag ka nang mag-inarte. Ipinagkasundo lang sa akin ng Empress Dowager si Ning-er. Dahil naawa lang siya sa sinapit nito. Pagkatapos ng Spring Feast, isasama kita para makiusap sa Empress Dowager. Nagawin kang pangalawang asawa ko. Kuya Heng, kasalanan ko po ang lahat. Nalungkot tuloy si Sister Xi dahil sa akin. Hindi mo kasalanan yan. Lingi, magpakatino ka naman. Magtiwala ka sa akin kahit ngayon lang. Tama, na-reincarnate ako. Sa nakaraan kong buhay, naniwala ako sa mga pangako ni Shen Zihan. Binuwis ko ang lahat at sinuway ang Empress Dowager. Para lang kanselahin ang kasal namin. Pero ang ending, pinatay lang niya ako sa tapat mismo ng silid-aklatan niya. Pero ngayon, hindi ko na paniniwalaan ang mga kasinungalingan mo. At hindi na ako papasok sa pamilya Shen. Hindi naman ako malungkot. Katunayan, ipinagkasundo na ako ng Empress Dowager. Sa tagapagmana ng Huinan, si Xiaose. Kaya hindi ko na kailangang makipagsiksikan sa pamilya Shen nyo. Ibigay mo na lang sa iba ang posisyon na yan. Huwag kang ang gumawa ng gulo. Pumunta ka ngayon din sa Empress Dowager at sabihin may malubha kang karamdaman. Para makansela ang kasal nyo ni Xiaose. Hindi mo ba ako naririnig? Ako po, si Xilingi, ay buong pusong nagpapasalamat sa biyaya ng Empress Dowager. Xilingi, alam mo ba talaga ang mga sinasabi mo? Young General Shen, naibaba na ang utos ng Empress Dowager. Mula ngayon, kanya-kanya na tayong buhay at wala na tayong pakialam sa isa't isa. Kaya huwag mo na ulit akong tatawaging Lingi. Hindi na natin kailangan yan. Xilingi, hindi ka pa ba tapos mag-inarte? Hindi pa nakakalayo ang Empress Dowager. Habulin mo siya habang may oras pa. At bakit ko naman siya hahabulin? Para kanselahin ang kasal ko kay Xiaose. At panoorin kang pakasalan siya ng marangya. Sister Xi, kasalanan ko po talaga ang lahat. Huwag mo namang isakripisyo ang kinabukasan mo para lang gantihan si Kuya Heng. Manahimik ka. Wala kang karapatang sumabat dito. Xilingi, mabuti na nga ang intensyon ni Ning-er na payuhan ka. Tapos ganyan pa ang ugali mo. Tinanggap mo ang kasal kay Xiaosi sa harap ng lahat. Para lang palabasin na inagaw ni Ning-er ang lalaki mo. Doon ko napagtanto na ang sarili lang palang reputasyon ang pinapahalagahan ng magaling na general. Oras na para tapusin ang lahat. Shen Ziheng, Mula ngayon, kanya-kanya na tayong buhay. Wala na tayong koneksyon sa isa't isa. Lingi, sabi ng doktor, dala lang yan ng matinding galit mo. Kaya tumigil ka na. Bukas na bukas, papuntahin mo ang tatay mo sa palasyo. Para pakiusapan ng emperador na kanselahin ang kasal nyo ni Xiaose. Ipakakansela ko ang kasal kay Xiaose. At pagkatapos, Siyempre, babalik tayo sa dati. 8 taon tayong nagsama. Paano ko naman hahayaang mapunta ka sa iba? Basta makansela lang ang kasal mo kay Xiaose. Ako na ang bahala sa lahat. ni hindi man lang niya binanggit ang kasal niya kay Su Jinming. Plano niya lang akong paasahin at gawing kabit. Kapag nakansela na ang kasal ko, naibaba na ang utos ng Empress Dowager. Ang mga plano ng isang young General Shen ay masyadong mataas para sa akin. Umalis ka na. Lingi, sinabi ko namang ayusin ko ang lahat.
Bakit ba kailangan mong isakripisyo ang sarili mong buhay para lang inisin ako? King Lan, ihatid mo na ang bisita sa labas. Young General Shen, kailangan na pong magpahinga ng aming miss. Daan po kayo rito. Lingyi, kung talagang ayaw mong magpakasal sa pamilya ng Huinan Prince, kahit itaya pa natin ang buong pamilya Xi, haharap ang tatay mo sa Empress Dowager, para lang kanselahin ang kasal na to. Sabihin mo lang ang salita. At kakausapin agad ng tatay mo ang emperor bukas na bukas din. Ina, nakapagdesisyon na po ako. Dahil tapos na ang lahat sa amin. Hinding-hindi na ako lilingon pa. Ang tagapagmana ng Huinan Prince ay isang magandang tadhana para sa akin. Sa nakaraan kong buhay, namatay ang mga magulang ko sa labis na pag-aalala at pangutya dahil sa akin. Pero sa buhay na to, hinding-hindi ko nahahayaang mangyari ulit yon. Shen Zaifo, ang lihim na tinatago mo sa iyong silid-aklatan ay aalamin at ibubunyag ko rin. Lingyi, talaga bang nakalimutan mo na ang relasyon niyo ng pamilya Shen? Kung makatingin kasi sa'yo si General Shen kanina, parang gusto ka na niyang lamunin ng buo. Nandito tayo ngayon para magsaya at magbasa ng tula. Huwag na nating sirain ang mood dahil sa ibang tao. Sinabi mo pa, ang Lingyi natin ngayon ay ikakasal na sa isang tagapagmana. Sino pa ba ang magkakagusto sa isang lalaki? Na ang puso naman ay nasa iba na. Lady Xi, pumunta po kayo agad sa harapang bakuran. Nag-aaway at nagsusuntukan na si General Shen at si Yang Chengxi. Kapag hindi sila pinigilan, baka may mapatay na. Kung makikipag-away siya, bakit sa akin ka lumalapit? Alam naman ang buong lungsod ang init ng ulo ni General Shen. At kayo lang po ang tanging makakapagpatigil sa kanya. Kaya pakiusap, pigilan niyo na po sila. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Brother Heng, masakit ba? Kasalanan ko ang lahat. Nadamay ka patuloy at nasaktan ng ganito. Ayos lang ako. Huwag ka nang umiyak. Tignan mo, namumula na ang mga mata mo. Sandali. Sinong nagsabing pwede ka nang umalis? Siniraan mo si Ninger. Kaya ngayon, sa harap ng lahat ng tao, hihingi ka ng tawad sa kanya. General Shen, umiyak buong gabi ang kapatid ko pagka-uwi niya. Ibig mo bang sabihin, ako pa ang nagbintang sa kanya? Mukhang hindi pa sapat ang natanggap mong leksyon kanina. General, pakiusap puminahon kayo. Huwag po kayong magpadalos-dalos. Lady Su, naging padalos-dalos lang ako. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Huwag niyo pong sabihin yan, Master Yang. Ayos lang na mapagbintangan ako. Basta huwag lang masira ang pagkakaibigan niyo. Ni Brother Heng. Napakabait at napakaunawain talaga niya. Napakalambot talaga ng puso ni Lady Su. Malubha ang mga natamong sugat ni Master Yang. Kapag pinatagal pa natin to, baka lumala pa ang lagay niya. King Lan, isabay mo na si Master Yang sa karwahe ng pamilya Xi. At dalhin siya sa klinika sa Silangan para magpagamot. Ay, maraming salamat. Si Lingyi, alam mo namang kakabastos lang niya kay Ninger. Pero tinulungan mo pa rin siya. Sinasadya mo ba talaga akong galitin? General Shen, asikasuhin mo na lang ang sarili mong buhay. King Lan. Opo, lady. Si Lingyi, kapag tinulungan mo siya ngayon, kahit pakanselahin mo balang araw, ang kasal mo kay Xiaoze, Hinding-hindi na kita pakakasalan. Brother Heng, huwag ka nang magalit, baka makasama sa kalusugan mo. Masyado lang talagang mataas ang pride ni Sister Xi. mataas ang pride. Tingnan lang natin kung hanggang kailan niya kayang magmatigas. Miss, sobrang yabang talaga ni Shen Yang. Ang lakas ng loob niyang sabihin sa harap ng lahat. Naiiyak ka raw at magmamakaawa sa kanya. Ang mga taong masyadong mataas ang tingin sa sarili. Akala nila ay sa kanila umiikot. Ang buong mundo. Naihatid na ba si Yang Chengxi sa klinika? Opo, naihatid na po.
Nag-iwan din siya ng pera para sa gamot. Sabi ng doktor, mga galos lang naman daw to. Gagaling din pagkalipas ng ilang araw. Pero kapag gumaling na ang mga galos na iyan, hindi pa rin mabubura ang malaking gulo na pinasok nyo. Ang ama kasi niyang Chengxi ay isang mataas at striktong opisyal sa korte. Kaya ang pananakit ni Shen Zihan sa gitna ng kalye ay parang pagsampal na rin sa mukha ng buong korte. Ibig sabihin ba nito, miss, na dahil sa sobrang kayabangan niya, maaga o huli ay pagbabayaran niya rin ang lahat? Kuya Han, masyadong mahalaga ang jade bracelet na to. Hindi ko yata kayang tanggapin to. Basta't gusto mo, kahit anong mamahaling alahas dito sa kabisera, bibilhin ko lahat para sa'yo. Nitong mga nakaraang araw, si General Shen ay abala sa pagsama kay Miss Su sa mga kapistahan at panonood ng mga parol. Ang saya-saya nga nila habang ang iba naman nagkukunwaring matapang sa labas. Pero baka umiiyak na pala sa tago. Ano namang mapapala niya sa pagiging mapagmataas? Sa huli, mapipilitan din siyang kanselahin ang kasal na itinakda ng palasyo. At papasok lang sa pamilya Shen bilang kabit. Miss, nalaman ko na po, ang nagpakalat ng chismis ay si Shen Zihan. Lasing na lasing siya kagabi sa Zwixian Restaurant. At ipinagyabang niya mismo sa lahat. Sabi niya, patay na patay ka raw sa kanya. At darating ang araw na magmamakaawa kang maging kabit niya. 8 taon kaming nagsama, pero nagawa niya pa rin akong gamitin ng ganito. Bakit tahimik ka yata, Miss Xi? Nakokonsensya ka ba? King Lan, tandaan mo ang pangalan ng 2 pamilyang iyan. Umuwi na tayo. Ama, maihihilingin sana ako sa inyo. Ang mga chismis sa labas, nabalitaan ko na rin. Masyado nang umaabuso ang batang yan ng pamilya Shen. Balak ko na nga sanang magpadala ng tao para bigyan siya ng leksyon. Hindi sapat ang simpleng leksyon lang. Gusto kong iharap niyo ito sa korte bukas ng umaga. At hayagang isumbong ang pamilya Shen sa emperador. Ano namang ikakaso natin sa kanila? Isumbong niyo sila sa kawalan ng disiplina sa pamilya, sa pagpapabaya sa lasing nilang anak, at sa pangbabasto sa kasal na itinakda mismo ng Empress Dowager. At isabay niyo na rin ang 2 babaeng nagkakalat ng chismis sa handaan kanina. Ang mga anak ng mga opisyal na iyon. Isumbong niyo ang mga magulang nila sa hindi pagpapalaki ng maayos sa kanila. Kung akala ni Shen Zihan na pwede niyang paglaruan ang reputasyon ko, dapat alam niya rin na ang kapalit nito ay hindi niya kayang pagbayaran. CJ, isusulat ko na agad ang petisyon ngayon din. Walang hiya kang bata ka. Naghain ng reklamo si Grand Tutor Xi sa korte. At mismong ang emperador ang nag-utos na parusahan tayo. Ang dangal ng pamilya Shen, tuluyan mo ng sinira. Lumayas ka rito at pumunta sa kampo ng militar para magtanda. Hanggat wala akong utos, huwag kang babalik dito sa kabisera. Lingi, para lang mapilitan akong magmakaawa sa'yo. Dinamay mo pa talaga ang tatay mo. Lingi, pinasumbong mo na ako sa tatay mo sa harap ng korte. Siguro naman ay humupa na ang galit mo ngayon. Ang pagiging mabuti ko kay Su Jining ay ginawa ko lang naman para pagselosin ka. Ipinagawa ko na ulit ang Kinfang Courtyard base sa gusto mo. At inayos ito para sa'yo. Pero dahil nasira na ang reputasyon ni Su Jining at wala nang ibang tatanggap sa kanya, kailangan ko siyang pakasalan bilang asawa ko. Pumasok ka na lang sa mansyon bilang pangunahing kabit. Bukod sa titulo, ituturing pa rin kitang parang tunay na asawa. Sininger ang magiging reyna ng tahanan. Kaya hindi ka pwedeng tumira sa Qinghua Courtyard dahil labag yon sa patakaran. Dito ka muna sa maliit na kwarto pansamantala. At huwag ka nang gumawa ng gulo. Shen Zihan, ano tingin mo sa dangal ng pamilya Xi? Isang laruan lang. Mga tauhan, kalagkarin niyo siya palabas. Silingi, huwag ka na ngang mag-inarte riyan. Miss, tungkol sa gaganaping polo match 3 araw mula ngayon. Siguradong magkasamang pupunta doon sina Shen Zihan at Su Jining. Bakit pa natin kailangang pumunta doon at maghanap ng gulo? Hindi ko naman siya pinupuntahan doon. Sa nakaraan kong buhay noong mamatay si King Lang, ang pinakapinagkakatiwalaan kong katulong ay maagang nagpakita ngayon sa tabi ni Su Jining. Mukhang ang pagkamatay ko noon Ay may mas malalim pang sikreto. Paimbestigahan mo kung sa tabi ni Su Sheling ay may bago silang biniling katulong kamakailan. Pagkalipas ng 3 araw, gusto ko siyang makita sa gaganaping polo match. Miss,
Sa mga katulong na nandoon, wala doon ang hinapanap natin. Hindi niya ito inilalabas ngayon, dahil siguro natatakot siyang maghinala ako. Bumalik na tayo sa mansyon. Alam ko namang darating ka. Matapos ang matinding away natin noong nakaraan. Sumunod ka pa rin naman pala ngayon. Atexi, dahil nandito ka na rin naman. At magaling ka namang mga bayo. Turuan mo naman ako. Para naman sa hinaharap, hindi ko mapahiya ang pamilya Shen. Tama si Ning-er. Magtiyaga ka munang turuan siya. Para naman makatulong ka na sa magiging may bahay ng pamilya. Basta't galingan mo ang pagtuturo. Bukas na bukas din ay ipapadala ko ang susi ng Qinfang Yard sa mansyon ng pamilya Xi. Kapag kasal na tayo, paniguradong hindi ka naman itatrato ng masama ni Ning-er. Exi, sa susunod, magtulungan tayo para mapagsilbihan ng mabuti si Brother Heng. Kahit ako ang magiging legal na asawa, hindi kita apihin. Ang tawag mong ate ay hindi bagay sa akin. Ang tatay mo ay isang mababang opisyal lang. Ni hindi nga kayo karapat-dapat na tumapak sa pinto ng pamilya Xi. Kaya huwag mo akong maate-ate dyan. Kung ikinahihiya mo ang mababa kong estado, hindi na lang ako magpapaturo. Pero kailangan mo ba talaga akong ipahiya sa harap ng lahat? Si Lingyi, mabuti ang pakikitungo sa iyo ni Ning-er. Pero ginagamit mo pa rin ang estado mo para maliitin siya. Sino ba ang nanggigipit gamit ang estado rito? Kahit malayo pa ako, naririnig ko na ang ingay niyo. Magandang araw, Prince Yan. Napakaswerte naman ni General Shen. Mayroon na siyang mabait at magandang mapapangasawa. Mayroon pa siyang tapat na kasintahan sa tabi niya. Ang ganitong klase ng swerte ay talagang nakakainggit para sa iba. Masyado niyo naman akong pinupuri, mahal na prinsipe. Wala naman akong espesyal na talento. Umaasa lang ako sa pagmamahal ni Brother Heng. Ano namang mapapala natin kung nakatayo lang tayo rito? Shen Zaiheng. Nangangati ang mga kamay ko ngayon. Bakit hindi tayo maggrupo at maglaro ng isang laban ng polo? Magkakampi kami ng aking asawa. Shen Zaiheng. Ang mapapangasawa mo ba ang isasama mo? O ang iyong kasintahan? Siyempre, si Ning-er ang isasama ko. Masyado niyo naman akong binibigyan ng karangalan, mahal na prinsipe. Hindi ko nga kayang sumakay sa kabayo. Magaling mga bayo si Atexi, kaya mas mabuting siya na lang ang sumama kay Brother Heng sa laro. Gusto niya pa akong gawing dahilan sa pakikipag-flirt niya kay Shen Zaiheng. Kung hindi man lang pala kayang sumakay sa kabayo ni Miss Su, bakit pa siya pumunta rito sa polo field? Para lang ba mamulot ng bola? Si Lingyi, hindi pa ba sapat na minaliit mo siya gamit ang estado mo? At ngayon pati respeto ay wala ka na rin. Dahil ayaw mo siyang tuluan, ibigay mo na lang sa kanya ang kabayo mong si Huang Biao, bilang paghingi ng paumanhin. Ito ang paboritong kabayo na binili ng tatay ko sa napakamahal na halaga. Bakit ko naman ibibigay sa kanya? Ipapalit ko na lang ang kabayong ito sa kabayo mo. Mabait ang kabayo mo, at bagay na bagay yon kay Ning-er. Isang bulag na kabayo. Ang ipapalit mo sa kabayo ko. Wala silang binatbat sa isa't isa. Nasisiraan ka na ba ng bait? Mahal na prinsipe, masama po ang pakiramdam ko. Hindi ko na kayo sasamahan sa polo match na to. Mauuna na ako. Melody, yung ginawa nyo kanina, hindi nyo man lang binigyan ng mukha si Prince Yan. Isang hamak na prinsipe lang naman siya ngayon. Bakit naman kailangang sumipsip ng pamilyang Xi sa kanya? Imbestigahan mo si Su Jining. Alamin mo kung may pinsan ba siyang nagangalang Chon Tao. Nagaling sa mahirap na pamilya, at umaasa lang sa pagkuha ng mga halamang gamot para mabuhay. Masusunod po, Melody. Pagkabalik natin sa mansyon, ipapaimbestiga ko agad ito. Melody, may balita na po tungkol kay Chon Tao na pinapaimbestigahan nyo. May mga tao na tayong nagbabantay sa probinsya niya. Ano namang balita sa pamilya Shen nitong mga nakaraang araw? Itinigil ni Shen Zaiheng ang sustento sa Qinfang Yard. Kumakalat na nga ang balita sa labas. Naginalit mo raw siya sa polo match. Kaya kapag kinasal ka na doon bilang kabit, siguradong pahihirapan ka raw niya ng husto. Hayaan mo silang magsismisan. Exi, nagalit lang naman si Brother Heng noong nakaraang araw dahil sa bugso ng damdamin.
Huwag mo na sanang dibdibin iyon. Kapag pumasok ka na sa pamilya Shen, aasa pa rin naman tayo sa kanya para mabuhay. Kaya hindi maganda kung mag-aaway kayo. Kung para sa iyo ay kayamanan ang pamilya Shen, para sa pamilya Xi, wala silang kwenta. Ate, bakit ka naman nagsasalita ng ganyan? Pakihatid na ang bisita sa labas. Ipaalam mo sa lahat. Nasimula ngayon, bawal nang pumasok si Su Jining sa mansyon ng pamilya Xi kahit isang hakbang. Miss Tsi, ito po ang dot na ipinagawa pa ni Madam sa isang sikat na platero sa Jiangnan. Para sa inyong kasal. Tingnan niyo po. King Luo, bayaran mo na ang balanse. Su Jining, napakalaki ng halaga ng headdress na to. Nagmamagandang loob lang naman akong paalalahanan ka na hindi pwedeng isuot ng isang kabit ang korona na yan. Ang katulong mo naman ang hindi nakahawak ng maayos kaya nahulog. Bayaran mo ang buong halaga niyan. Kahit isang kusing, walang dapat kulang. Kung hindi, ipapakulong kita. Nakita ko lang naman na lumagpas sa batas ng mga kabit ang piniling korona ni ate. Kaya sinabihan ko lang siya para sa kabutihan niya. Pero napaka-agresibo ni ate. At ipinipilit na ako raw ang nakabasag nito. Isang korona lang naman yan. Kailangan mo ba talaga siyang ipahiya sa harap ng maraming tao? Humingi ka ng tawad kay Ninger. Kwentahin mo kung magkano ang pinsala sa koronang ito. At ipadala ang bayarin sa mansyon ng mga Su. Ang halaga ng koronang ito. Ay 3,000 pilak. Silingi. Wala ka na ngang pagsisisi. Nagagawa mo pang mang-extort kay Ninger. Ninger. Ang sampal na ito ay para matuto ka ng leksyon. Kapag pumasok ka na sa pamilya Shen, huwag kang umasal ng ganyan kawalang galang. Huwag mong subukan. King Luo, pumunta ka sa korte at i-report ito. Sabihin mo na ang panganay na anak ng general na si Shen Ziyang ay hinayaang sirain ni Su Jining ang ari-ari ang nagkakahalaga ng 3,000 pila at sinaktan pa sa gitna ng kalye ang anak ng Grand Tutor. Silingi. Subukan mong magsumbong sa mga otoridad. Tingnan natin kung hindi ko kaya. Manager, bantayan mong mabuti ang mga ebidensya sa sahig. Kahit isang piraso ang mawala riyan. Ikaw ang mananagot sa akin. Namuhay po ako ng simple at tapat sa buong buhay ko. At ang kaisa-isa kong anak na babae ang aking kayamanan. Ngunit sinira ni Shen Ziyang ang dot ng aking anak sa gitna ng kalye. At sinampal pa siya sa harap ng maraming tao. Hinihiling ko po sa inyo, mahal na hari, na bigyan kami ng katarungan. Napakalaking kalapastangan. General Shen, ito ba ang paraan ng pagpapalaki mo sa anak mo? Nagkulang po ako sa paggabay sa aking anak. Handa po akong tanggapin ang inyong parusa. Babawasan ang sahod ng pamilya Shen sa loob ng 3 taon. At dahil sa kawalan ng respeto sa batas ni Shen Ziyang, parurusahan siya ng 30 palo ng kahoy ngayon din. Silingi. Para lang mapilit mo akong sumuko sa'yo. Ginamit mo pa ang tatay mo sa palasyo para ireklamo ako. Madam Shen. Ito raw ang alay ng pamilya Shen bilang paghingi ng tawad. Matandang ginang. Madam Shen, nakatanggap na si Ziyang ng 30 palo. Kaya naman sapat na siguro iyon para maturuan siya ng leksyon. At ang mga regalong ito ay inihanda ko base sa antas ng isang concubine. Ang gintong korona na iyon ay masyadong marangya para sa isang concubine. Kaya ang mga telang ito at simpleng hairpin ang mas nababagay sa katayuan ni Lingi kapag pumasok na siya sa pamilya Shen. Salamat, matandang ginang. Kapag naging bahagi na si Lingi ng pamilya Shen, magiging iisang pamilya na rin naman tayo. Kaya ang tungkol sa paghingi ng tawad na ito, hindi na natin kailangang pagtalunan pa. Ang magdala ng ganitong mga mumurahing bagay sa aming pamamahay ay patunay na sinasadya ni Madam Shen na hiyain at insultuhin ang pamilya Xi. Bakit kailangan nyo pang magkunwari, matandang ginang? Alam ng buong kabisera kung gaano kamahal ni Lingi si Ziyang.
Sino ba sa buong lungsod ang hindi nakakaalam nito? Kaya maaga o huli, papasok pa rin siya. Sa pamilya Shen para maging concubine lang. Kalokohan. Ang anak ng pamilya Xi ay nakatakdang ikasal sa palasyo ng Huinan para maging asawa ng tagapagmana. Sino ang pamilya Shen para mangarap ng ganyan? Mga tauhan, palayasin ang mga yan. Sa susunod na mga has ang pamilya Shen na tumapak. Sa mansyon ng Xi, bugbugin niyo sila agad. Napakayabang ni Xi Lingyi. Kahit umiyak at magmakaawa ka pa sa akin sa hinaharap. Hindi kita tatanggapin bilang concubine. Sino ang nangangahas na saktan ako? Ako ang asawa ng general. Bini-bini, napakasaya po ng balitang ito. Si Shen Zixuan, nilagyan ng sako sa ulo kagabi sa isang eskinita. At binugbog ng husto hanggang sa mapuno ng pasa. Binuhat na lang siya pauwi gamit ang isang tabla ng pinto. Nilagyan ng sako. Opo. Magdamag na nag-imbestiga ang mga otoridad dahil sa sumbong ng pamilya Shen. Pero wala silang nahanap kahit anong bakas. Sino kaya ang bayaning gumawa niyon? Ang saktan si Shen Zai sa mismong kabisera. At mabura ang lahat ng ebidensya. Nang ganoon kalinis. Bukod sa kanya, sino pa ba ang makakagawa niyon? Ipadala ito sa villa ng pamilya Huinan at iabot ng direkta sa tagapagmana. Opo. Napakayabang ni Shen Zaizeng. Kaya kulang pa sa kanya ang mabugbog ng ganoon. Darating ako sa kabisera sa loob ng ilang araw. Sa oras na yon, magdadala ako ng mga regalo para sa kasal. Upang pakasalan ka bilang aking asawa. Sa nakaraan man o sa kasalukuyang buhay, ang tanging nangahas na bugbugin si Shen Zihan at burahin ang mga bakas. Ay ikaw lang talaga. Bini-bini. Si Su Jining po. Ate Xi, ikinulong ako ni Ama ng maraming araw. Inamin ko na rin ang aking pagkakamali. Kaya sana ay mawala na ang galit mo sa akin. Sa pamilya Suba ang daanang ito. Ano ang ibig mong sabihin, ate? Kung hindi, bakit mo hinaharangan ang karwahe ko? King Luo. Sabihan mo ang kutsero na sagasaan siya. Kutsero, latiguhin mo ang kabayo. Kung may asong humaharang sa daan, sagasaan mo lang. Sailingi, napakawalang puso mo. Huwag mo akong sisihin sa susunod kong gagawin. Xi Lingyi. Bakit napakasama ng iyong ugali? Bakit napakalamig ng puso mo? Kagabi, sinalakay si Ning Er ng mga bandido sa may tulay. Malinaw na nakita mo yon. Pero bakit hindi mo siya tinulungan? Sinalakay ng mga bandido. Naniniwala ka talaga sa lahat ng sinasabi ni Su Jining. Nang dumating ako, nakahandusay siya sa putikan habang gulo-gulo ang kanyang damit. Siya mismo ang nagsabi na dumaan lang ang karwahe mo sa gilid ng bundok. Gusto mo pa bang magpalusot? Shen Zaiheng, noong 9 na taong gulang ako at dinukot ng mga bandido. Ikaw ang nagligtas sa akin at nagpatunay ng aking kalinisan. Alam mong galit na galit ako sa mga bandido. Kung nakita ko talaga sila, sa tingin mo ba ay panonoorin ko lang sila? Ang 8 taon nating pinagsamahan ay natalo lang ng isang kasinungalingan ni Su Jining. Gagawa ba ng biro ang anak ko gamit ang sarili niyang buhay? Huwag mo nang gamitin ang nakaraan para diktahan ako. Nasira na ang reputasyon ni Ning Er. At pinipilit na siya ng pamilya Su na magmungha. Kaya naman, inilapit ko na ang kasal namin sa loob ng 3 araw. Ano naman ang pakialam ko kung pakasalan mo siya? Hindi na natin maaasikaso ang formal na seremonya para sa pagiging kabit mo. Sa loob ng 3 araw, magpapadala ako ng maliit na karwahe para papasukin ka sa gilid na pinto ng mansyon. Ito na ang huli mong pagkakataon. Kung magmamatigas ka pa rin, huwag mo nang pangaraping makatapak pa sa pamilya Shen. Master Hugh. Huwag na. Maghanap ka ng ilang mabilis kumilos sa labas. Ano pong balak ninyong gawin, miss? Ipasok niyo siya sa sako at bugbugin ng matindi. Ikakasal na ang panganay na anak ng pamilya Shen sa loob ng 3 araw. Dapat lang na maging makulay ang mukha niya para sa kasal.
Miss, tapos na po ang trabaho. Binugbog ng todo ng mga goons si Shen Zaiheng matapos siyang isako. Balita ko nga, nayanig pati ang mga ngipin niya sa harap. Kasalan niya bukas. Kaya siguradong hindi niya maipapakita ang mukha niya sa mga tao. Hindi ba nagsumbong si Shen Zaiheng sa mga otoridad? Nanggalaiti siya at nagwala sa loob ng bahay. At nagbanta pang babalatan ng buhay ang mga may gawa nito. Pero ang nakakapagtaka, biglang naglaho na parang bula ang mga goons. Hinalughog na ng mga gwardiya ng pamilya Shen ang bawat sulok. Pero wala silang nahanap na kahit anong bakas. Siya na naman. Miss, mula sa mansyon ng prinsipe ng Huainan, may dumating na urgent na sulat mula mismo sa tagapagmana. Sa susunod, ang mga maruruming trabahong tulad nito, iubaya mo na lang sa akin. Bukas na bukas din ay darating na ako sa kabisera. Masyado kang marahas kumilos. Wala ka man lang kaelegansya bilang isang marangal na binibini. Nagkamali lang naman ng isang salita si Ning-er. Pero pinarusahan mo agad siya. Para kay Shen Zaiheng, napakasama kong tao. At pinipilit niya akong magtiis. Pero ikaw, ayaw mo lang na madumihan ang mga kamay ko. Xiao Si, magkikita tayo bukas. Miss Si, ngayong araw ang kasal ng aming panganay na amo at ni Miss Su. Isang napakasayang okasyon. Dahil sa pinagsamahan ninyo noon. Nagpadala siya ng karwahe para sunduin ka bilang kanyang kabit. Kung hindi ka pa sasakay ngayon, baka tumanda ka na lang na dalaga habang buhay. Ang nag-isang anak ng Grand Tutor. Magiging kabit lang ba talaga sa mansyon ng General? Napakaluma at sira-sira ng karwaheng ito. Halatang sinasadya ng pamilya Shen na hiyain ang pamilya Xi. Sa pagdadala ng sirang karwaheng ito, lakas ng loob nilang harangan ang pinto ng pamilya Xi. Sobra na talaga ang pambabastos ng pamilya Shen. Mga tauhan, sirain niyo yan. Sabi ng aming panganay na amo. Dahil sa kanya, tinanggihan ni Miss Xi ang kasunduan sa kasal sa pamilya ng prinsipe ng Huainan. Kaya bukod sa pamilya Shen, sino pa sa buong kabisera ang maglalakas loob na pakasalan siya? Mga walang hiya at bastos. Bukas na bukas din ay isusumbong ko kayo sa emperador. Para panagutin ang pamilya Shen. Mag-aksaya ka na lang ng laway, Grand Tutor. Alam ng buong kabisera kung gaano kabaliw si Miss Xi sa aming panganay na amo. Kahit magsumbong pa kayo sa emperador, ngayong araw, sa gilid na pinto pa rin ng pamilya Shen ang tuloy niya. Silingi, kung ayaw mong sumama ng kusa, ako mismo ang papasok sa loob. Para kalagkarin ka pa sakay ng karwahe. Sino ang lalaking ito? Lakas ng loob mong makialam sa usapin ng pamilya ng general. Gusto mo na bang mamatay? Bulag ba ang mga mata mo? Nakaharap mo ngayon ang tagapagmana ng prinsipe ng Huainan. Hindi bagay sa isang aliping tulad mo ang magmayabang dito. Mahal na tagapagmana. Kahit ang mga aso ng pamilya Shen, may lakas ng loob nang magwala sa tapat ng pamilya Xi. Layas. Paumanhin po kung nahuli ako ng dating. At nabulabog ko pa kayo, Grand Tutor at Madam. Huwag mong sabihin yan, tagapagmana. Kung hindi ka dumating sa tamang oras, baka nadungisan na ng mga basurang yan ang pangalan ng pamilya Xi. Naparito po ako ngayon dala ang mga handog para sa kasal. Upang tuparin ang kasunduang itinakda ng Empress Dowager. At formal nang itakda ang araw ng kasal namin ni Lingi. Napakabuti. Tuloy ka sa loob. Mula sa pamilya ng prinsipe ng Huainan, 100 ginto at 1,000 pilak. 50 piraso ng mamahaling perlas. 30 pulang ruby. 100 piraso ng jade at 20 estatwa. Libo-libong ektarya ng matabang lupa. At 20 piraso ng mamahaling proteksyon. Ang mga handog na ito para sa kasal ay mas marangya pa kaysa sa kasal ng isang prinsesa. Samantalang ang pamilya Shen, isang lumang sedan chair lang ang dinala. Para lang pakasalan ang anak ng Grand Tutor bilang kabit. Talagang wala silang galang at hindi alam ang kanilang lugar. Ngayon, tuluyan na silang bumagsak. Young Master. Sa kaliwa po ang silid ng bagong asawa. At sa kanan naman ang Kinfang Yard. Saan niyo po gustong pumunta ngayong gabi? Sa bagong silid, masyadong matigas ang ulo ni Xilingin. Hayaan muna natin siyang mapag-isa doon ng ilang araw. Kapag lumambot na ang ulo niya, saka ko na siya pupuntahan. Brother Heng, medyo kawawa naman si Sister Xi kahapon dahil sa maliit na pinto lang siya pinapasok. Ayon sa tradisyon, dapat siyang magsilbi ng tsaa ngayon. Pero dahil lumaki siyang mayaman at spoiled, baka pwedeng laktawan na lang natin ang tradisyong ito. Anak pa rin naman siya ng Grand Tutor, kaya hindi na kailangang maging masyadong mahigpit. Naiintindihan ko po, Brother Heng. Noong polo match pa lang, inamak na ako ni Sister dahil sa mababa kong pinagmulan. Kaya naman hindi ko talaga deserve na silbihan niya ng tsaa.
Kapag pumasok siya sa pamilya Shen, dapat niyang sundin ang mga patakaran natin. Pumunta ka sa Kinhua Yard at sabihan si Concubine Si na pumunta rito para magsilbi ng tsa. Young Master, kinalughog na po namin ang buong Kinfang Yard. Pero wala po doon si Concubine Si. Wala siya roon. Sabi ng bantay sa pinto, ang mga katulong na ipinadala sa mansyon ng pamilya Xi kahapon ay hindi man lang nakapasok. Naiwan lang silang nakatayo sa labas ng pinto, habang may mga nagpasok ng 12 ng kahon ng regalo sa loob. Paano niya nagawang magpakasal kay He Xiao? 不可能，她怎么可能真嫁给萧策？ Ngayong araw ang unang araw ng kasal natin. Saan ka pupunta? Umalis ka sa daan ko. Pupunta ako sa pamilya Xi para linawin ang lahat. May utos ang emperador. Tanggapin ng pamilya Shen ang hatol. Ang pamilya ng general ng Zhengguo, dahil sa kawalan ng disiplina sa pamilya, at sa pagpapahintulot sa kanilang anak na si Shen Zaihen, nabastusin ang kasal na itinakda ng Empress Dowager sa pamamagitan ng pagtrato rito bilang mababang kabit. Si General Shen ay ibababa ng 3 ranggo sa posisyon, at hindi makakatanggap ng sahod sa loob ng 5 taon. Si Shen Zaihen naman ay parurusahan ng 100 palo ng baston, at habang buhay na hindi papayagang magsilbi sa gobyerno. Ang mga kababaihan naman ng pamilya Shen ay agad nasasampalin ng 30 beses. Master Shen, isinumbong na ni na Grand Tutor Xi at He Xiao ang pambabastos mo sa harap ng emperador. Galit na galit ang Empress Dowager. Naawa lang ang emperador dahil sa mga nagawa ng pamilya niyo sa bansa. Kaya hinayaan ka pa niyang mabuhay. Ina, sabi po ng doktor, malubha ang pinsala sa mga buto ni Brother Hen. Kailangan niya ng matagal na pahinga. Huwag niyo na pong saktan ang sarili niyo sa pag-iyak. Kung hindi lang dahil sa pagtatanggol sa isang walang kwentang tulad mo. Hindi sana babanggain ni Zaihen ang pamilya Xi. Ikaw, malas ka sa pamilyang ito. Ngayong wala ng sahod ang pamilya Shen. At naging inutil ka na dahil hindi ka na pwedeng maging opisyal. Ginawa ko ang lahat para lang makapasok sa pamilyang ito. Para lang ba maghirap kasama mo? Lingyin. Lingyin. Huwag kang magpakasal sa kanya. Ngayong huli na ang lahat, saka mo lang naisip ang halaga niya. Masyado ng huli. Miss, halos mamatay na si Shen Zaihen sa bugbog. At sinampal naman ang lahat ng babae sa pamilya Shen. Ngayon, pati ang pinto ng mansyon nila ay nakasara na. Ano ang sinasabi ng mga tao sa labas? Pinagtatawanan ng buong lungsod ang pamilya Shen. Tinanggihan nila ang anak ng Grand Tutor para lang pakasalan ang anak ng isang mababang opisyal. At naglakas loob pa silang gawing kabit ang asawa ng He. Bagay lang sa kanila ang sinapit nila. Ang habang buhay na pagbabawal sa kanya sa posisyon ay para lang mawalan siya ng kapangyarihan. Pero ang mga atraso nila sa akin, hindi mababayaran ng simpleng bugbog lang. Grand Tutor, Madam. Sinuri na ng Imperial Astronomer ang aming birth charts. Ang ika-16 ng susunod na buwan ang pinakamagandang petsa. Gusto ko sanang itakda ang kasal sa araw na yon. Ano po ang opinyon niyong dalawa? Mabuti naman at ikaw mismo ang nag-asikaso ng lahat, He Xiao. Panatag na ang loob ko. Dahil sa pag-aalaga mo, Shizi. Kampante na kaming ipagkatiwala sa iyo si tita. Panatag na ang loob namin. Noong nakaraang araw, napansin kong may pinapaimbestigahan si Kinglan. Isang katulong na nagngangalang Chuan Tao. Kaya naman, ipinagpatuloy ko ang paghahanap ng impormasyon tungkol sa kanya. Lumabas na malayong pinsan lang pala si Chuan Tao ni Su Jining. Ano ang nalaman mo? Tuwing taglagas, pumupunta siya sa kagubatan para maghukay ng isang pambihirang halaman at ibenta ito sa mataas na halaga. Pero ang totoo, kilala rin niya si Shen Zixun. Nakita ng mga tauhan ko na labas-masok siya sa silid-aklatan nito. Gijanyu. Sa silid-aklatan. Ang lasong Gijanyu. Sa maikling panahon, maaari itong magdulot ng pagkalaglag ng bata. At sa katagalan, kakalat ang lason sa buong katawan.
Hihina ang katawan ng biktima hanggang sa mamatay. Kaya pala sa nakaraang buhay ko, bigla na lang akong nakunan. At tuluyang nanghina sa banig ng karamdaman. Su Jining, Shen Zaiheng. Napakalupit ng mga paraan ninyo. Huwag kang matakot, nandito ako. 有我在， Maayos naman ang pulso ni tita. Pero bakit bigla na lang siyang nakunan ng ganito? Muntik nang mamatay si tita dahil sa hirap sa panganganak. Mukhang mahihirapang mabuhay ang batang ito. Ate, magpahinga ka na lang muna at magpagaling. Ako na ang bahalang mag-alaga at magpalaki sa bata. Kaya pala sinabi ng manggagamot noon na malusog ako. Pero nakunan pa rin ako. At pagkapanganak ko, pareho kaming nanghina ng anak ko. 灵姨， Si Chan Tao pala. At ang lasong Gijanyu. Pinatay nila ang anak ko. Inagaw ang sanggol ko. At kinuha pa ang buhay ko. Araw-gabi kong manatili si Shen Zaiheng sa Kinfang Yard. Dumaan sa mga kamay niya ang mga gamot ko. Paano niya hindi malalaman ang totoo? Hinayaan niya lang talaga itong mangyari. 灵姨， Gusto kong mamatay sina Su Jining at Shen Zaiheng. Kung mapaparusahan man ako dahil dito, bukas na bukas din ay hihilingin ko sa Empress Dowager na pakasalan ka. Para hindi madamay ang pamilya Xi at ang palasyo. Mag-asawa na tayo, iisa na ang ating buhay. Kung papatay ka, ako ang mag-aabot ng kutsilyo. Kung magpaplano ka, ako ang magiging proteksyon mo. Ano man ang gawin mo, kasama mo ang buong Huainan Palay sa hirap at ginhawa. May utos ang emperador. Gaganapin ang taunang pangangaso sa Royal Hunting Ground pagkalipas ng 3 araw. Lahat ng opisyal na may ika-4 na ranggo pataas ay maaaring magsama ng kanilang pamilya. Kahit kasalukuyang pinarurusahan ang pamilya ng general. Dahil sa kanilang malaking ambag sa imperyo, ay pinapayagan silang sumama. Tinatanggap ko ang utos ng emperador. Ambag sa imperyo. Mukhang ito na naman ang gagamitin ng pamilya Shen para makaligtas sa parusa. Hindi na magtatagal ang proteksyong iyan. 要多久了？ Sina Su Jining at Shen Zaiheng ay may malaking atraso sa akin. Tiyak na gagawa sila ng kilos sa pangangaso. Mapanganib sa hunting ground, walang pinipili ang mga palaso at espada roon. Magandang pagkakataon na ito. Kung ganoon, hahayaan ko siyang maglabas ng espada sa harap ng lahat. Pero kailangan natin ng isang makapangyarihang saksi. Ipaubaya mo sa akin ang saksi. Magtatalaga rin ako ng mga lihim na bantay. Hindi ko hahayaang masaktan kanya kahit kaunti. Hindi ka ba madadamay dito? Tungkol ito sa ating dalawa. Walang damayan dito. Brother Heng, oras na para uminom ng gamot. Hindi pa magaling ang mga sugat mo. Masyadong mahangin sa hunting ground, huwag ka na munang pumunta. Nandoon siya. Ito na ang huling pagkakataon ko para makita siya. Handa mo bang itaya ang buhay mo para lang makita siya? Sailingi, kung talagang mapilit ka, doon ka na lang mamatay sa hunting ground. Lingi, Lingi. Sa wakas, nagpakita ka rin sa akin. Medyo malakas ang hangin. Bumalik na tayo sa tolda. CJ, 好， Brother Heng, pinapanood tayo ng mga tao. Bumalik na tayo. umalis ka rito. Kung hindi dahil sa'yo. Ang pangangaso 看都不看我一眼。 Ang spring hunt. ay magsisimula na. Delikado sa loob ng gubat, walang mata ang mga palaso. Kaya dito ka na lang muna sa kampo maghintay sa akin. Huwag kang pakalat-kalat kung saan-saan. Sana naman ay hindi bumalik ng walang dala ang mahal na prinsipe. Hindi ba't gusto mo ng puting fox? Ngayong araw, huhulihin ko ang pinakamaganda para sa'yo. Bini-bini, may nagpadala po ng balat ng puting fox sa labas. Ang bilis naman kumilos ng prinsipe. Sige, ipasok mo rito. Lingi, nabalitaan kong gusto mo raw nito. Kaya sinadya kong pumunta sa likod ng bundok para mangaso para sa'yo. Ang mga bagay na gusto ko, ang mapapangasawa ko mismo ang magbibigay sa akin. Ibigay mo na lang yung dala mo kay Sujinin. Lingi, alam ko nang nagkamali ako. Gising na ako matapos ang 100 palo ng militar. Hindi ko dapat pinilit na gawin kang kabit lang. Narinig na ba yan ni Sujining mula sa'yo? Basta't bumalik ka lang sa akin. Hihilingin ko sa emperador na bawiin ang kanyang utos. Gagawin ko siyang kabit. At ikaw ang pakakasalan ko bilang legal na asawa. Pero ngayon, isa ka na lang baldado na habang buhay na walang silbi sa mundo. Naging katatawanan na ang pamilya Shen sa buong kabisera.
Bakit naman kita ipagpapalit sa prinsipe ng Huinan? Lingi. Hindi ka naman ganyan kawalang puso noon. King Lu, pakihatid na ang bisita sa labas. At itapon mo na rin ang maruruming bagay na dala niya. Salamat, Binibini. Ang buong-buong balat ng puting fox na ito ay hinuli ng prinsipe. At ang nasa ilalim naman ay hindi alam kung kanino galing at nahalo lang. Pinapasabay lang po ito ng prinsipe. Para ikaw na ang bahalang magdesisyon kung anong gagawin. Hindi ba ito yung tinapon ko lang kanina? Hindi makapunta rito si Shen Sayang ng mag-isa. Kaya natuto na siyang magpuslit ng patago. Itapon mo yan sa apoy at sunugin. Wala man lang bakas ng palaso ang balat na bigay ng prinsipe. Halatang pinag-isipan at pinaghirapan talaga. Napakaswerte mo naman, Ate Xi. Hindi lang dahil mahal na mahal ka ng prinsipe. Kundi may isa pa palang nagtiis sa maisakit niyang katawan para lang mangaso ng fox para sa'yo. Bakit? Sinisisi ba ako ng may bahay ng pamilya Shen dahil sinunog ko ang madugong balat na yon? Para magmukha kang katawa-tawa. Sailingi, huwag kang masyadong mayabang. Umaasa ka lang naman sa backup ng prinsipe. Kung matapang ka talaga, maglaban tayo sa pangangaso. Mrs. Shen, mababangis ang mga hayop sa gubat. Hindi mo nga kayang sumakay ng maayos sa kabayo. Anong ilalaban mo, magpaligsahan tayo kung sino ang unang makakahuli ng hayop. Kapag ako ang nanalo, ibibigay mo sa akin ang lahat ng balat ng hayop na nakuha mo. At luluhod ka sa harap ng lahat para humingi ng tawad. Paano naman kung ikaw ang matalo? Ganoon din, luluhod din ako at hihingi ng tawad sa iyo. Lalaban ka ba o natatakot ka? Sige, tinatanggap ko ang hamon. King Luo, ihanda mo ang kabayo. Su Jining, Mahaba ang daan patungo sa kabilang buhay. kaya mag-ingat ka sa paglalakad. Nakatutok sa akin ang palaso mo. Balak mo ba akong patayin? Dito sa loob ng gubat ngayon. Ikaw ang pinakamalaking biktima ko. Kapag namatay ka rito, iisipin lang ng korte na aksidente kang nahulog sa kabayo. Ginawa mo ang lahat para maagaw si Shen Sayang. Ngayong nakuha mo na siya, bakit hindi ka nalang umuwi at magpakasaya bilang asawa niya? Bakit ka nagwawala rito? Naging baldado na si Shen Sayang. Bakit kailangan kong magdusa kasama niya? Bakit ikaw, ipinanganak na anak ng Grand Tutor? At pati si Naxiao si at Shen Sayang ay umiikot ang mundo sa'yo. Ikaw mismo ang pumili ng sarili mong kapahamakan. Kaya huwag mong isisi sa iba ang sinapit mo. Mamatay ka na. Napakagaling naman ng tila mahinhin at mabait na asawa ng pamilya Shen. Kung hindi ko pa ito nakita ng sarili kong mga mata, hindi ko malalaman na ang hunting ground ng palasyo ay ginagawa mo palang lugar para maghiganti. Gusto mo talaga siyang patayin. Pinilit ba kitang magtago ng palasong sunod-sunod kung pumutok? O pinilit ba kitang kalabitin ang gatilyo? Ginoong Shen, ang asawa mo, bawat salitang binitawan niya kanina, ay puro panunumbat dahil naging baldado ka na. Kahit ako, nasasaktan para sa'yo habang nakikinig. Ang pagiging mabait mo noon, lahat pala yon ay pagpapanggap lang. Kuya Heng, nawala lang ako sa sarili ko sandali. Ginawa ko lang yon dahil sobrang mahal kita. Nandidiri ako sa'yo. Mga kawal, dakpin ang masamang babaeng yan. Ipakulong siya sa Dali Temple at imbestigahan ng mabuti. Sailingi. Sailingi. May lakas ng loob ka pa talagang magpakita rito. Akala mo ba nanalo ka na? Asawa pa rin ako ng pamilya Shen. May malaking ambag si General Shen sa imperyo. Kaya tiyak na ikukulong lang ako ng emperador ng ilang araw. At kapag nakalabas na ako, sisiguraduhin kong mamatay kayo ni Xiaos nang walang maayos na libingan. Ipagtatanggol ka pa kaya ng pamilya Shen. Tinangka mong patayin ang anak ng Taifu sa harap ng maraming tao. Kaya kahapon pa lang, tinanggal ka na ng pamilya Shen sa kanilang angkan. Naipadala na rin ang sulat ng diborsyo sa pamilya Su. Hindi yan totoo. Hindi ako pababayaan ni Brother Heng. Kahit nga ang sarili niya, hindi niya mailigtas. Paano ka pa niya aasikasuhin gayong itinapon ka na niya? Wala akong gagawin sa'yo. Dahil ayaw kong madumihan ang sarili kong mga kamay. Nga pala,
Hinatulan ka na ng Dali Temple na pugutan ng ulo pagkalipas ng 5 araw. Ano? Bakit? Sa anong karapatan nyo? Silingi, hindi ako papayag. Bakit nasa iyo na ang lahat? Bakit ako na ginawa ang lahat? Ay nauwi lang sa wala. Ang mangyayari sa'yo pagkalipas ng 5 araw. Magpapadala ako ng tao para panoorin ka. Kaya huwag mo na itong isipin. Sa nakaraang buhay ko, nagdusa ako hanggang sa huling hininga ko. At ang anak ko, hindi man lang nakaiyak bago mamatay. Ang utang na dugong ito, sa wakas ay naipaghiganti ko na. Umiyak ka lang. Lahat ng sakit at hirap mo ay tapos na ngayon. Miss, inilabas na ang bangkay ni Sujining mula sa Dali Temple. Kinuha ba ito ng pamilya Shen? Ayaw ng ina ni Shen dahil malas daw ito. Kaya hindi pinayagang ilibing sa puntod ng kanilang angkan. Nagsara rin ng pinto ang pamilya Su at hindi tumanggap ng bisita. Kaya binalot na lang siya ng Dali Temple sa lumang banig. At basta na lang inilibing sa masukal na bahagi sa labas ng lungsod. Nakamit na ni Miss ang kanyang higanti. Pero bakit parang hindi ka pa rin masaya? Si Sujining ay kasangkapan lamang. Ang totoong may hawak ng kutsilyo ay buhay pa rin at nagpapakasaya. Lingi, bakit gabi-gabi ay napapanaginipan ko ang mga bagay na ito? Si Wang Li naging kabit ko at pinahirapan hanggang sa mamatay. Ano ba talagang nangyayari? Lingi, ito ang paborito mong tea pastry mula sa timog ng lungsod. At may dala rin akong bagong pitas na peach blossom. Sana ay magustuhan mo. Ginoong Shen, hindi pa nga lumalamig ang abo ni Sujining. May gana ka pa talagang pumitas ng mga bulaklak. Karapat dapat lang mamatay ang masamang babaeng yon. Ikaw lang naman ang laman ng puso ko mula noon pa. Ang sarili mo lang naman ang mahal mo. Ngayong bumagsak na ang pamilya Shen. Hindi ka lang talaga makatanggap ng pagkatalo. Hindi ganyan, Lingi. Gabi-gabi akong nananaginip kamakailan. Nakasal daw tayong dalawa. Pero nagdusa ka ng husto. At sa huli ay namatay ka sa mga bisig ko. Pakiramdam ko talaga. Dapat ay naging masaya tayong mag-asawa. At kasalanan kong hindi kita naprotektahan. Hindi pa naginip yan. Iyan ang buhay na utang mo sa akin. Utang na buhay sa'yo. Anong buhay ang sinasabi mo? Mga kawal, paalisin siya. Kapag nagtangka pa siyang bumalik dito, bugbugin niyo siya at kalag ka rin palabas. Lingi, ipaliwanag mo sa akin, magpaliwanag ka. Anong utang na buhay ba talaga ang sinasabi mo? Nagrebelde si Prince K, kaya dapat siyang patayin agad. Tanggalan siya ng kanyang titulo at karangalan, at ubusin ang lahat ng kanyang mga tauhan. Gusto ni Prince yan na gamitin ang kaso ng pagsusulit para idawit si Prince Ki. Kaya kailangang iligtas agad ni Prince Ki ang kanyang mga tauhan. Ipadala mo ang listahan ng mga pangalan sa lihim na kuta. Opo, masusunod po. Kamakailan, madalas mong pinapapunta si King Luan sa tea house sa timog ng lungsod. Lihim na kuta pala yon ni Prince Ki. Patawad po, ama. Malupit si Prince yan. At kung siya ang aakyat sa trono, walang matitirang buhay sa pamilya Xi at sa mansyon ng Huinan. Kaya naman, wala akong ibang pagpipilian kundi gawin ang mapanganib na hakbang na ito. Kahit na tapat akong opisyal ng palasyo, mabait at makatarungan si Prince Ki. At siya talaga ang karapat-dapat na maging hari. Dahil nakapagdesisyon ka na. Sasamahan ka ng pamilya Xi sa laban na ito. Ito ang plano sa pamamahala na isinulat ko magdamag para sa iyo. Ipadala mo na rin ito sa kanya. Ang dahilan kung bakit nakaiwas si Prince Ki sa iskandalo ng pagsusulit at nagawang maunahan si Prince Yan ay dahil lahat sa listahang ibinigay mo. Masyadong makasarili at mapaghiganti si Prince Yan. Kapag siya ang naging emperador, Walang ligtas sa mga sumusuporta kay Prince Ki. kahit ikaw ay ikukulong din niya. Lingi. Hindi mo kailangang akuin ang lahat para lang protektahan ang pamilya Xi at ang mansyon. Ang natitirang bahagi, ipaubaya mo na sa akin. Ang tungkol sa pagkakakulong na isang seryosong bagay. Nang marinig ito ng Shaizi, hindi man lang niya tinanong kung saan ko ito nalaman. Hindi ko na kailangang magtanong. Alam kong totoo ang lahat ng sinasabi mo. Ikaw din pala. Sa 3 taon ng pamumuno ni Prince Yan, tinanggalan ako ng titulo at ikinulong. Noong taglamig sa 5 taon, habang umuulan ng niebe, tumakas ako mula sa mansyon. At magdamag akong tumayo sa labas ng pader ng pamilya Shen. Noong taglamig na iyon, nagkasakit ako dahil sa lamig. At ipinagkait sa akin ni Shen Zaheng ang uling para pampainit. Kaya pala, ikaw ang taong nasa labas ng pader na iyon. Naririnig ko ang pag-ubo mo ng dugo mula sa kabila ng pader. Sobrang nasaktan ako para sa'yo. Pero kahit ang sarili ko nga ay hindi ko maprotektahan.
Kaya noong araw na iutos ang kasal natin, tinanggap mo agad ito ng walang pag-aalinlangan. Lihim kang nagpadala ng tao para imbestigahan si Shen Zayeng. At sinalo mo ang palaso para sa akin sa hunting ground. Ginawa mo ang lahat ng iyon dahil naalala mo ang nakaraan. Sa muli kong pagkabuhay, hindi ko hangad ang kapangyarihan o karangalan. Ang tanging gusto ko lang ay ang maprotektahan ka. At dahil gusto mong tulungan si Prince Qi na umakyat sa trono, haharangan ko ang lahat ng daan ni Prince Yan para sa'yo. Itinaya mo ang buhay ng pamilya Shen sa akin. Hindi ka ba natatakot na matalo? Yakap ko na ang pinakamagandang babae sa buhay ko. Kaya ang buong kaharian na ito, ay regalo ko na lang sa'yo bilang handog sa ating kasal. At kung matalo man tayo, handa akong mamatay kasama mo. Naalala ko na ang lahat. Hindi lang pala iyon isang panaginip. Iyon ang nangyari sa nakaraan nating buhay. Ano naman ngayon kung naalala mo na ang lahat? Naalala ko noong pinakasalan mo ako bilang kabit. Naalala ko kung paano ka sinaktan ni Sujining. At ang dugong dumanak noong araw na mamatay ka sa liblib na bakuran. Noong tuluyan mo na akong kinamuhian. Doon ko lang na-realize na hindi ko pala kayang mabuhay nang wala ka. Xiaoxi. Noong nakaraang buhay nang umakyat sa trono si Prince Yan, hindi ko na sana ipinagmakaawa ang buhay mo. Dapat hinayaan ko na lang siyang bitayin kaagad. Shen Zayeng. Ngayon ay isa ka nalang baldado at walang silbing tao. Kung papatayin kita rito sa daan sa bundok, ang emperador ay siguradong hindi man lang magtatanong tungkol dito. Lingi. Noong nakaraang buhay naman ay hindi kita pinabayaan. Nang makunan ka at maging matamlay araw-araw. Hindi kita hiniwalayan. Pinapunta lang kita sa kabilang bakuran para makapagpahinga ka. Ano pa ba ang hindi mo ipinagpapasalamat doon? Hinayaan mong patayin ni Sujining ang dinadala kong anak. At pinagkaitan mo ako ng pampainit hanggang sa mamatay ako sa sakit. Iyan ba ang tinatawag mong hindi pagpapabaya? Pinatapon mo ako sa kabilang bakuran. Dahil lang sa ayaw niyo akong makita ni Sujining. At dahil sinisira ko ang reputasyon mo bilang General Shen. Tinignan ko na ang kalendaryo. Sa ika-16 ng susunod na buwan, napakagandang araw para sa isang kasalan. Ito ay isang napakaswerteng petsa. Maraming salamat po sa inyong biyaya, mahal na Empress Dowager. Taos puso po akong nagpapasalamat. Ang kasal na ito, dahil mahal ko talaga siya. Ako. Ang kapalaran ng mansyon ng Huinan. Nangangako ako. Na sa buhay na ito, si Lingi lang ang tanging magiging asawa ko. At hindi ko siya pagtataksilan. Biyanan ko. Kapag natapos na ang kasal, lahat ay iayos natin ayon sa gusto ni Lingi. Pakitingnan niyo po ito. Miss, nagpadala po ang Shaizi ng mga tela. Pinapapili ka niya ng pinakagusto mo para gawing pangkasal na damit. Kung wala ka pong magustuhan dito, magpapahanap pa ako ng iba. Basta galing sa Shaizi, siguradong maganda ang lahat ng ito. Young Master Shen, kalahating buwan na kayong hindi nagbabayad ng nainom nyo. Maliit na negosyo lang po ito, kaya sa iba na lang po kayo uminom. Sa ika-16 ng susunod na buwan, ikakasal na siya kay Xiaoxi. Lingi, Nagkamali ako. pakiusap, bumalik ka na sa akin. Dahil sa malakas na bagyo, umabot na sa kritikal na level ang baha sa Jiangzhou. At nagdulot ito ng malaking sakuna. Sa loob lang ng ilang araw, lubog na sa tubig ang buong Jiangnan. Nasaan ang Ministry of Revenue? Kailan nyo ilalabas ang pondo para sa kalamidad? Ama, kumalma po kayo. Hindi pa po natin alam kung gaano kalala ang pinsala sa Jiangnan. Sa tingin ko po, mas mabuting magpadala muna tayo ng isang Imperial Envoy para mag-imbestiga bago natin ilabas ang pondo. Para maiwasan ang korupsyon. Kung hihintayin pa natin ang ulat ng envoy, patay na sa gutom at baha ang mga mamamayan ng Jiangnan. Pangatlong kapatid, ang pera ng bayan ay hindi pwedeng ipamigay na lang ng basta-basta ng walang plano. Ama, napansin ko po ang kakaibang ulan sa Jiangnan noong nakaraang buwan. Kaya gumamit ako ng sarili kong pondo para patibayin ang mga dikroon at nag-imbak na rin ako ng mga pagkain at gamot.
Ngayong ligtas pa ang mga dake. Kailangan na lang po ng inyong utos para buksan ang mga imbakan ng pagkain. At agad na masosolusyonan ang krisis. Magaling. Handa ka sa anumang sakuna. Ilabas ang aking kautusan. Itinalaga ko si Prinsky bilang pinuno ng disaster relief. At dapat siyang pumunta agad sa Jiangnan. Matagumpay na nakontrol ni Prinsky ang sitwasyon sa Jiangnan. Kaya sa pulong kaninang umaga, hayagang pinuri ng emperador ang kanyang kakayahan na mamuno bilang susunod na tagapagmana. Gusto sanang gamitin ni Prince Yan ang investigasyon para magpatumpik-tumpik at ibulsa ang pondo. Pero sinira ni Prinsky ang kanyang plano. Dahil sa matinding pagkatalong ito ni Prince Yan, siguradong gagawa siya ng desperadong hakbang. Kung hindi siya kikilos, paano natin siya mahuhuli sa akto? Magpadala ng mensahe kay Prinsky. Sabihin mong mag-ingat sa mga patibong sa kanyang pagbabalik sa kabisera. Mahal na hari, may emergency na balita mula sa Huaibei. Inatake sila ng malaking kawan ng mga balang. At nasira ang buong pananim sa libo-libong ektarya ng bukirin. Nagsisimula ng kumain ng balat ng puno ang mga tao dahil sa gutom. Ama, madalas namang salantain ng balang ang Huaibei. Dapat ay may plano na ang mga lokal na opisyal para rito. Kung palagi na lang nating bubuksan ang imbakan ng gobyerno, baka masanay lang silang umasa sa atin. Mas mabuting pilitin ang mga mayayamang pamilya roon na mag-ambag ng pagkain. Pero sinasamantala ng mga mayayaman ang sitwasyon. Tinago nila ang mga bigas kaya tumaas ng 10 beses ang presyo nito. Kung hihintayin pa natin silang mag-donate, ubos na ang mga tao sa Huaibei dahil sa gutom. Ama, handa po akong mamuno bilang envoy para pumunta sa Huaibei at resolbahin ang krisis. Kung hindi ko po ito maayos, handa akong maparusahan ng kamatayan. Sige, lumarga ka na. Ibigay kay Prinsky ang Imperial Sword para magkaroon siya ng kapangyarihang magdesisyon doon. Mahal na prinsipe, ang mga pagkaing ito ay para sa militar. Kung walang utos mula sa Ministry of War, hindi ko po pwedeng buksan ang imbakan. Nasa labas tayo ng palasyo. At sa ganitong sitwasyon, kailangang unahin ang kaligtasan ng lahat. Ang buhay ng mga mamamayan ang pinakamahalaga sa lahat. Buksan ang imbakan at ipamigay ang pagkain. Ipaalam ang aking utos. Bibili ang gobyerno ng mga patay na balang sa halagang 10 barya kada kilo. Utusan ang mga tao na magparikit ng apoy. Gumawa ng mga lambat para hulihin ang mga balang at ipagpalit ito sa pagkain. Maraming salamat sa pagliligtas sa amin, Prinsky. Miss, may magandang balita mula sa Huaibei. Dahil sa plano ni Prinsky na ipagpalit ang mga balang sa pagkain. Nalutas na ang matinding gutom doon. Gumawa pa nga ang mga mamamayan ng isang malaking payong ng pasasalamat. At kasalukuyan itong dinadala rito sa kabisera. Sa pulong kaninang umaga, nakita na ng emperador ang regalong iyon ng mga mamamayan. Inutusan na ng emperador ang Ministry of Rights na ihanda ang proklamasyon para sa pagluklok ng bagong Crown Prince. Dahil dito, ang kampo ni Prince Yan ay hindi na maipinta ang mukha sa sobrang kaba. Dahil sa sunod-sunod na desisyon ng palasyo, nakuha na talaga nila ang suporta ng taong bayan. Mukhang hindi na talaga mapipigilan ni Prince Yan ang pag-upo nito sa trono. Pero sa tagal ng pinaghandaan ni Prince Yan, hindi siya papayag na matalo na lang ng ganoon kadali. Kaunti na lang ang natitira niyang alas. At kapag ang tao ay nasulok na, gagawin niya ang lahat kahit pasirain ang buong laro. At si Shen Ziyang naman, oras na para pumanig sa kanya. Hindi mo ba napapansin? Handa na pati ang mga kasuotan para sa koronasyon ng Crown Prince. Gusto talaga ng ama na putulin ang lahat ng pagkakataon ko. Mahal na prinsipe, hawak na ni Prinsky ang puso ng mga tao ngayon. Kung maghihintay pa tayo, siguradong mabubuko rin ang mga itinago nating pagkain at mga sundalo. Mas mabuting kumilos na tayo bago pa magsimula ang seremonya. Pero 2 sa 3 kampo sa labas ng kabisera ay kontrolado ni Prinsky. Sa ilang libong sundalo lang na mayroon ako. Ang kalabanin sila ay parang pagpapakamatay lang. Kailangan natin ng malakas na hukbo ng mga kabalyero. Para wasakin ang depensa sa labas ng lungsod. Akala ko naman kung sino. Ikaw lang pala ang walang kwentang anak ng pamilya Shen na hindi man lang mainatan ang sariling babae. Nagpunta ka ba rito para magpakamatay? Alam kong kailangan niyo ng hukbo para pasukin ang pintuan ng lungsod. Kaya ko iyang ibigay sa inyo. Kahit sa sarili mong pamilya, wala kang ang kapangyarihan. Paano mo ako mabibigyan ng ganyang hukbo? Gamit ang hawak ng aking ama. Ang Tiger Tali na kayang magpakilos ng 30,000 kabalyero mula sa Northwest. Anong kapalit ang gusto mo? Kapag nagtagumpay tayo, gusto ko ang posisyon ng Grand Marshal. At gusto ko ring maging opisyal na asawa si Xilingi. CJ, Basta't madala mo sa akin ang Tiger Tali, gagawin kitang Grand Marshal. At tungkol naman kay Xilingi, ako mismo ang magtatali sa kanya para dalhin sa kama mo.
Mabuti naman. Huwag ka nang gagawa ng gulo. Ama, hindi ako nanggugulo ngayon. Gusto kong bigyan ang pamilya Shen ng karangalan sa pagtulong sa bagong hari. Kapag naging Grand Marshal na ako, hindi na makakataka sa akin si Xilingi. Mamatay ang sinumang haharang sa daan ko. Ang unang makapasok sa Yangtze Hall ay makakatanggap ng malaking gantimpala. At gagawin kong isang makapangyarihang opisyal. Ama, matanda na kayo. Pirmahan niyo na ang kasulatan ng inyong pagbaba sa trono. At titiyakin kong mabubuhay ang ikatlo kong kapatid. Lapastangan, sa tingin mo ba ay sapat na ang ilang libong sundalo mo para agawin ang trono sa akin? Kuya, paparating na ang mga sundalo ng palasyo. Sumuko ka na habang may oras pa. Ang mga sundalong sinasabi mo, baka nga hindi man lang sila makalapit sa pinto ng lungsod na yon. Hukbo ng Northwest, makinig kayo. Isara ang lahat ng lagusan ng lungsod. Walang sinuman o anuman ang hahayaang makalabas. Lingi, kapag nakuha ko na ang tagumpay na ito, tingnan natin kung paano pa makikipagkompetensya sa akin si Xiaozi. Mahal na hari, hawak ni Shen Zihan ang Tiger Tally. At pinamumunuan ang 30,000 kabalyero mula sa Northwest. Napalibutan na nila ang buong kabisera. Hindi man lang makapasok ang mga sundalo natin. Ama, Narinig mo ba iyon? 30,000 kabalyero. Ang buong kaharian na ito. Ay mapapasakin na ngayong gabi. Lingi. Sina Xiaozi at Prince Qi ngayong gabi ay siguradong wala ng kawalan. Pinalibutan mo ang lungsod. Para lang ba sabihin sa akin ang lahat ng ito? Sumama ka na sa akin. Malapit nang umupo sa trono si Prince Yan. At ako na ang magiging Grand Marshal. Kung ano man ang kayang ibigay sa iyo ni Xiaozi, dodoblehin ko pa para sa iyo. Grand Marshal. Ginamit mo ang buhay ng 30,000 sundalo. Para lang sa sarili mong interes. Ginawa ko lang naman ito para sa iyo. Kung sasama ka lang sa akin, ipinapangako kong ikaw ang magiging opisyal kong asawa. Pagkatapos nito, wala nang sinumang mangangahas na apihin ka. Maging opisyal na asawa. Nangangako ako. Ikaw lang ang nag-iisang asawa ko, Shen Zihen. CJ, sasama ako sa'yo. Hindi ligtas sa may gate ng lungsod. Ang sikretong lagusan na to ay diretsyo sa labas ng pader. Nasa labas lang ang kampo natin. May 30,000 sundalo doon. Hindi ka ba natatakot na baka hindi sila sumunod sa'yo? Nasa akin ang Tiger Tally. Ang Northwest Army sa Tiger Tally lang sumusunod. Dahil dito, ako ang masusunod. Mapapasakamay ko ang 30,000 sundalong yan. Paglipas ng gabing ito, ako na ang magiging Grand Marshal. At ikaw naman ang magiging pinakamarangal na asawa ng Marshal. Asawa ng Marshal. Ito ba ang regalo mo sa akin kapalit ng buhay ng 30,000 sundalo? Ang maging alay sa kasal natin. Ganyan talaga sa digmaan. Basta't makuha lang kita. Walang pakialam kung may mamatay man. Sa nakaraan kong buhay, pinatay mo ang anak ko. Sinira mo ang buhay ko. At pinahirapan mo ako hanggang sa mamatay. At sa buhay na to, nag-alsa ka pa at pumatay ng mga inosente. At sasabihin mong ilang tao lang ang namatay. Ang isang katulad mo, na tumitingin sa iba na parang mga langgam, ay hindi karapat-dapat mabuhay. Nag-alsa ang prinsipe ng yan para agawin ang trono. Isang malinaw na pagtataksil. Nagnakaw naman si Shen Zihen ng Tiger Tally para tulungan ang mga rebelde. Ngunit ngayon, sumuko na siya. Napalibutan na ng hukbo ng huinan ang lugar na ito. Gusto niyo bang mamatay ng walang saysay?
O gusto ninyong makauwi ng buhay sa pamilya niyo? Kayo ang mamili. Tapos na ang laban sa labas. Hukbo ng huiinan, makinig kayo. Sumunod kayo sa akin at pasukin ang palasyo. Sugpuin ang mga rebelde at iligtas ang emperador. Sige pa, ibangga nyo pa. Malapit na nating makuha ang dekreto ng pagbaba sa trono. Xiao Si. Nasaan ang Northwest Army ni Shen Zihan? Paano ka nakalagpas sa 30,000 sundalo niya? Sumuko na si Shen Zihan. At ang 30,000 sundalo ng Northwest ay sumuko na rin lahat. Prinsipe ng yan, wala ka ng asahang tulong. Nagplano ako ng napakaraming taon. Para lang matalo ng isang babae lang. Natalo ka dahil ginamit mo ang buhay ng mga sundalo mo. Para lang sa sarili mong interes. At higit sa lahat, minaliit mo siya. Pangalawang kuya. Tapos na ang laban. Sumuko ka na at tanggapin ang parusa mo. Kagabi, nagtangkang mang-agaw ng kapangyarihan ang mga rebelde. Mabuti na lang at ipinagtanggol tayo ng mga tapat nating opisyal. Dahil sa husay mamuno ng prinsipe ng Qi. At sa pagmamahal niya sa ating bayan. Simula sa araw na ito, siya na ang itatalagang Crown Prince. Siya ang maninirahan sa Eastern Palace. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Para hindi mabigo ang tiwala ninyo, Ama. At para na rin sa ikabubuti ng ating mga mamamayan. Dahil sa tagumpay ni Xiao Si sa pagsugpo sa rebelyon. Simula ngayon, ipapamana sa kanya ang titulong hari. At hihirangin siyang bagong hari ng Huinan. Ipagkakaloob din sa kanya ang mahalikang kasuotan. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, mahal na emperador. Si Linyi, lumapit ka. Kahit na isa kang babae. Naglakas loob kang pumasok mag-isa sa kampo ng kaaway. Para kunin ang Tiger Tally. At napasuko ang 30,000 sundalo. Kaya naman, ginagawaran kita ng titulong First Class Noble Lady. Kasama ang Phoenix Crown. Ginawa ko lang po ang tungkulin ko bilang inyong tapat na nasasakupan. Ang lahat ng ito ay dahil sa inyong gabay, mahal na emperador. Ang taksil kong anak, Na nagtangkang umagaw sa trono. at nakipagsabwatan para kubkubin ang lungsod. Ay tatanggalan ng lahat ng titulo simula ngayon. Ikukulong siya sa Zongbren Mansion habang buhay at hinding-hindi na makakalabas. Ang nagtangkang maghari ay tuluyan ng bumagsak. Dahil sa pakikipagsabuatan ng pamilya Shen sa rebelyon, kukumpiskahin ang lahat ng kanilang ari-arian at ubusin ang kanilang lahi. Lahat ng kamag-anak nila hanggang sa ika-9 na henerasyon ay pupugutan ng ulo. At ang iba pang mga kasabwat ay ipapaimbestiga sa Dali Court. Walang sinumang patatawarin. Miss, oras na po para sa seremonya. Ang aking mahal na si Jiao Jiao. Napakaganda mo ngayon. Kapag pumunta ka na sa palasyo, ikaw na ang magiging Huinan Wang Fei. Kung sakaling apihin ka o makaranas ka ng hirap doon, tandaan mong laging bukas ang pamilya Xi para sa'yo. Ama, ina, tandaan ko po ang lahat ng sinabi ninyo. Tignan mo ang napakaraming dote na ito. Parang dinala na ng hari ng Huinan ang kalahati ng kanyang kayamanan. Linyi, nandito na tayo sa ating tahanan. Tapos na ang inuman sa labas. At ang belo na ito, 2 buhay ko itong hinintay. Bago ko tuluyang natanggal. Sa nakaraan kong buhay, sa nakaraang buhay ko, hindi ko man lang natikman ang alak ng kasal kasama ka. Kapag ininom natin ito, habang buhay na tayong magiging magkasama. Ang lahat ng pait ng nakaraan ay mananatili na lamang sa panaginip na yon. Pagkatapos ng gabing ito, puro tamis at saya na lang ang mararanasan natin. Hindi ko pa pala na itatanong sa iyo. Kailan mo nga ba ako unang nagustuhan? Noong polo match,
Nang patamaan mo ng palaso ang kabayo ni Shen Zaiheng, at pagkatapos mong itapon ang busog, ay tumalikod ka at umalis na lang bigla. Noong araw na iyon, galit na galit ako. Wala man lang akong kaelegante sa kilos ko bilang isang marangal na binibini. Sanay na ako sa mga formal na babae. Pero ang tapang mo ang umakit sa puso ko. Kaya naisip ko noong araw na yon, na ang isang matapang na babaeng tulad mo, ang karapat-dapat na maging asawa ko. Xiao Si. Sa buhay na ito, dapat maging masaya tayong dalawa. Hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang makaranas ka pa ng kahit anong hirap o sakit. Ang buwis mula sa lupain ni Chengxi ay mas mababa ng 30% kumpara noong nakaraang taon. Napakalinis ng pagkakaayos ng mga libro. Pero akala mo ba ay isa lang akong asawang walang alam kundi magburda? Patawad po, Wang Fei. Nagkaroon po kasi ng tagtuyot noong tagsibol. Kaya talagang mahina ang ani ngayon. Tagtuyot. Nagpadala na ako ng tao kahapon para mag-imbestiga. At nalaman kong palihim mong ibinenta ang matabang lupa sa mga mangangalakal. Para tamnan ng mga puno ng prutas. Mga bantay, bawiin ang kanyang otoridad at bigyan siya ng 28 palo bago palayasin sa palasyo. Buong umaga ka nang nagpaparusa. Bakit ang init ng ulo ng aking asawa? May daan-daang tao sa palasyong ito. Kung hindi ako magpapakita ng otoridad, paano ko sila mapapasunod? Kung hindi ako magiging mahigpit, Baka sa susunod ay akyatin na nila ang ulo mo. ang tanging batas sa palasyong ito ay ang mapasaya ang aking asawa. Ipaubaya mo na lang ang mga ganyang bagay sa mga tauhan natin. Namumukadkad na ang mga peach blossom mayong hapon. Kaya ipapasyal kita sa labas. Sa sobrang pagpapalayaw mo sa akin, hindi ka ba natatakot na maging abusado ako? Ang asawa ni Xiao Si ay may karapatang gawin ang lahat ng gusto niya. Binabati ko po kayo, Wang Ye. Buntis po ang Wang Fei. Mahigit 1 buwan na po. Totoo ba? Walang kaduda-duda po. Ngunit medyo mahina ang katawan ng Wang Fei. Kaya kailangan niyang magpahinga ng mabuti sa unang 3 buwan. Ipaalam sa lahat. Bawat isa sa palasyo ay dapat dahan-dahan lang kung kumilos. At alisin ang lahat ng bagay na may matapang na amoy. Hindi naman ako ganoon kaselan. Hindi pwede. Mula ngayon, maglilive muna ako sa korte. Para mabantayan kita saan ka man pumunta. Ito ay 100 taong gulang na ginseng at di kalidad na bird's nest. Ang ina mo mismo ang pumili niyan sa bodega. Kailangan mo itong kainin araw-araw. Mukhang sumigla ang kulay mo nitong mga nakaraang buwan. Kaya panatag na ang loob ko. Ito naman ang ginawa kong sour plum soup. Tikman mo nga. Tamang-tama ang asim at tamis nito. Malakas ang hangin ngayon. Kaya huwag ka na munang maglakad-lakad sa labas. Babasahan na lang kita ulit ng kwento tulad kagabi. Para naman hindi ka mainip. Congratulations po, mahal na prinsipe at prinsesa. Isang napakalusog na batang lalaki ang inyong naging anak. 灵爷，辛苦你了。 Sapat na sa akin ang isa na to. Hindi na kita hahayaang manganak pa ulit. 抱过来，让我看看。 Xiao Si, pangalanan mo na ang anak natin. Tawagin natin siyang Yan-an. Ang Yan na ang ibig sabihin ay pag-alala. At An para sa kapayapaan. Hiling ko na sa buong buhay niya ay maging ligtas at mapayapa siya palagi. Sa nakaraan kong buhay, namatay ako ng mag-isa sa madilim na sulok ng mansyon. Na walang kahit anong uling para man lang magpainit sa akin. Kaya hindi ko kailanman inasahan na makikita ko pa ang ganito kagandang tanawin. Naglaho na ang lahat ng masasamang panaginip ng nakaraan. Mula ngayon, tuwing sasapit ang tagsibol, sasamahan kitang tumayo rito. Para sabay nating panoorin ang mga paputok na bumabalot sa buong lungsod.